So guys, to God be the glory po ulit. And always have strong faith to our Creator. Amen. So guys, continuation po. Medyo mag-recap po muna tayo bago po natin ituloy yung duktong-duktong nating mga motivation about sa paparating na Harpacho, Rapturo, sa paparating na millennium dispensation of our Lord Jesus. Amen. So thank you po sa inyong lahat na madadaanan ulit ng mga duktong-duktong kong content na ganito. Ito po ay WWTH, What is Written Truly Happened, Season 34. 34 na tayo guys. Thank you so much po sa inyong lahat na nagtatry talagang tapusin ang mga ganito kong content. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyong lahat. Sa pagbibigay niyo po sa akin ng panahon niyo para matingnan, para matapos ang mga content ko na humigit kumulang po ay 10 minutes. So, ito po ay part 19, WWTH Season 34. 34 na guys, ang haba na po talaga ng nilakbay ng paggawa ko ng ganitong content. So, talagang thank you po sa inyong lahat, ang isang tulad ko. Maraming salamat po. Sana po talaga sa panonood nyo ng mga ganito kong content nakakapagtawid po ako ng maliit na booster na magdadagdag pa po ng tiwala natin at pananalig natin sa ating dakilang Creator at sa kanyang nag-iisang bugtong na anak, ang ating pong Lord Jesus. Amen. So guys, ituloy ko lang po yung sinasabi kong recap. So, kasi kasi ito po kasing reyna na to, panahon pa po ito ni Elias, ni Elijah. So, si Elias po ay isang mabuting tao. Si Elias po ay isang matuwid na propeta ng ating Creator. Pinusuan din po siya ng ating Panginoon para makapagtawid ng mga ipinag-uutos ng ating Panginoon nung panahon po ni Elias. So, ito po ay matatagpuan natin sa 1 King chapter 21. Diretso nyo na lang po guys. Ayaw ko na lang po magbigay ng specific na verse. Basta 1 King chapter 21. Pasyalan nyo po yan kung may pagkakataon pa kayo. Kasi hindi po naman talaga natin masasabi. Napakaiksi lang po talaga ng buhay natin guys. Kaya marapat lang po talagang sa bawat araw ng ating buhay i-enjoy pa natin ang buhay natin na yun on that particular day. Araw-araw na tayo buhay pa, malusog pa, may malinaw pang pag-iisip, nagagawa pa natin yung mga gusto nating gawin, lalong-lalo na yung mga gawaing malulugod ang ating Panginoon. Kasi sabi nga po dyan sa sinundang part nitong season ko na to, meron po ako dyan isang maliit na live quote na inilagay na ang tunay na charity ang merong malinis na kalooban, may magandang intention, may pagpapatawad, may kabutihan, walang kaplastikan, walang masamang motibo, may tunay na pagmamalasakit, walang halong may something in return. Yan po yung mga tunay na charity. Yan po yung mga tunay at tapat na good deeds na diyan tayo titimbangin ng ating Panginoon. Kasi meron po talagang sa panahon po natin, kahit po nung unang panahon, marami pong mga tao na kaya lang gumagawa ng charity, ng mga kabutihan, meron siyang hidden agenda. Meron siyang gustong bumalik sa sarili niyang pakinabang. Hindi po natin yan pwedeng itago sa Panginoon, kasi ang tingin po ng Panginoon ay tagus-tagusan hanggang kaluluwa, hanggang kaibuturan ng puso at budhi ng isang tao. So wala po tayo pwedeng itago kung tayo gumagawa ng kabutihan tapos gusto lang nating maging popular, gusto lang nating sumikat, gusto lang nating purihin tayo ng purihin ng kapwa natin o kamag-anak natin, kahit na ang intention mo naman di baling mapabuti ka, basta maapakan mo yung ibang tao,
masiraan mo yung kamag-anak mo, mga kapatid mo, kung sino-sinong kadugo mo, sisiraan mo para ikaw ang makikinabang sa bandang huli. Kahit na makasagasa ka ng kapwa o kahit sinong tao, wala kang pakialam. Basta gumagawa ka kunwari ng charity, nagpapakabuti ka sa ibang tao, pero yung mga sarili mong kapamilya ay tinatarantado mo. Naku guys, yan hindi natin pwedeng itago sa Diyos. Ang Diyos ay nakakarinig at nakakakita ng thoughts ng isang tao. Iniisip mo pa lang, binuka na ng bibig mo, alam na ng Diyos kung anong ending mo. Kasi lahat po tayo ay titimbangin. Lahat po tayo titimbangin sa timbangan ng Diyos. Kaya pasintabi po sa mga makakakita ng content ko. Ako po ay nagpapaka-diretso lang. Ayoko pong magpakatarantado. Ako po madalas, ako yung inaapakan, ako yung tinatarantado. Minsan, sarili ko pang kadugo. Sisiraan ako, harap-harapan, paplastikin ako. Pasintabi po kung sino ka mang makakakita ng content ko. Kakilala man kita o hindi, pasintabi sa'yo kung tatamaan ka, kung kadugumang kita, pasintabi. Ako ay nagpapaka-real talk lang kasi lahat tayo ay may karapatang ihinga o sabihin sa platform natin ang gusto nating sabihin. Kaya lang, minsan mag-iingat din tayo kasi nga minsan nagkakaroon ng restriction. Ako po general po itong sinasabi ko. Lahat tayo, ako man o kayong nakakakita ay nakakaranas ng sinasabi ko. Minsan po, makakatanggap tayo ng kabutihan. Yung kabutihan na yun, meron palang kasamang lason. Para po sa akin, kahit di mo na lang ako tulungan, wag mo na lang akong apak-apakan, wag mo akong pinta-pintasan, wag mo akong tarantaduhin, harapan at talikuran. Kasi ako ang kakampi ko, ang Diyos. Lahat ng lungkot ko, lahat ng kapihan ko, lahat ng dinadanas kong pang-aapit, pang-aagrabyado sa akin, sinisigaw ko sa Panginoon. Ang Panginoon ang gaganti balang araw. Hindi ko man makuha yung justice ko dito. Alam ko, may justice ako makukuha. Kasi lahat tayo guys, hindi malinis. Wag tayong magmalinis, wag tayong masyadong magpakabanal. Lahat tayo araw-araw nagkakasala. Pero nakikita ng Diyos ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Ang tunay na charity, ang tunay na kinalulugodan ng Panginoon ay yung totoong tao, yung walang halong katarantaduhan. Kung ikaw man yumaman o kung papaano mong paraan nakuha yung kayamanan mo, isang araw ipapakita sa atin ng Panginoon kung paano ka naging karapat dapat na mapunta dun sa buhay na walang hanggan at kung bakit ka napunta dun sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Hindi po yan pwedeng itago guys. Alam ng Diyos ang buhay nating lahat. Hindi natin pwedeng suhulan ng Panginoon ng bilyon-bilyon nating pera, ginto, dollar. Alam ng Diyos kung anong ginagawa ng bawat isa sa atin. Ako hindi nagmamalinis. Ako alam ko marumi din ako, makasalanan din ako. Lahat tayo guys, meron tayong dumi. One way or another, in our present, in our past, ay meron tayong ginawang mali sa buhay natin. Ang kagandahan guys, buhay pa tayo, pwede pa tayong magbago, pwede pa tayong magsisi, pwede pa tayong magtuwid. Kapag ikaw ay naabutan ng kamatayan mo, nandun ka sa katarantaduhan mo, nandun ka sa kalikuan mo, panglalamang mo, paninira mo, pangpaplastik mo sa kamag-anak mo, bahala ka kasi kanya-kanya tayo ng sungay na sinusunong, kanya-kanya tayo ng buntot na hinihila. Lahat tayo makasalanan guys. Ang kagandahan lang, binibigyan pa tayo ng Diyos ng panahon, ng pagkakataon. Kaya pasintabi po, shout out po dyan sa mga masyadong nagmamagaling, masyadong nagmamalinis. Di baling siya ay makakuha ng pakinabang kahit siya may mga winawasak at niyuyurakang tao. Pasintabi po, lahat po tayo huhusgahan ng Panginoon. Ito po yung real talk lang guys. Ako po ay nagsha-shoutout lang kasi ang panahon po natin, sabi nga nung isang content creator, we are not living in the last days. We are living in minutes, days.
Kasi pinabibilis na po ng Panginoon. Kaya kung sino dyan yung makakakita ng content ko na nakalubog ka pa sa kasamaan mo, katusuhan mo, ay magbago-bago ka na, matakot-takot ka kasi totoong may Diyos. Tarantadong tao lang yung nagsasabing walang Diyos. Ano kasingaw? Sundan nyo pa po guys. To God be the glory po. Thank you po for watching. Be steadfast in your faith and always have strong faith. Ipakita natin ang faith natin sa ating Creator by words, by deeds. Amen.